Okay boys, welcome back sa ating panibagong video. Meron tayo ngayon dito nga Civic Dimension na naman. So kung naalala nyo boys, last vlog nag-shoot tayo ng Dimension. Pero yun naman Eagle Eye. So yung binabanggit namin last vlog, ito naman yung Cat Eye kung tawagin. No? Pero this time, ito naman ay OEM spec look. No? Yung last time kasi boys, medyo formado, lowered, pang car meet. Ito naman boys, pang Tito vibes. Okay? So alamin natin yung kwento ng sasakyan na to. Alam ko boys, orig lahat to. Orig paint, orig chill, lahat. No? Ikutin natin lahat to. So tawagin natin yung owner. Let's go. Si Sir Miggy. Kamusta bro? Kamusta? Okay naman. Quick background story naman about sa kotse mo na to. Well, kotse ng tatay ko po ito talaga. Binili niya brand new noong 2002. Ginawa niya yung forma. Ito, naka 17s yan dati. 17s na Koenig Evo S7 ata. And then, he went into Honda Club using this car. Club 7 Gen po siya dati. Right now po, siya na lang yung original ng Honda Club 7 Gen. Tapos, when he got married in 2007, kasi my dad lived with his dad, yung lolo ko. Tapos, when he got married, syempre, he moved houses. Ang choice niya, isang kotse lang. So, kinuha niya yung Gen 2 CR-V namin. Tapos, iniwan niya to sa lolo at lola ko. Ikaw nagda-drive ngayon, di ba? Well, it's complicated kasi as of now, I'm 17 years old pero wala pa akong lisensya eh. I know how to drive pero legally hindi ako pwede mag-drive. Dati, naka-Tanabe shocks po siya. Ngayon, naka-RSR lowering na lang. Pero buti yung dad mo, hindi siya masyado nilagyan ng abubots, yung mga kung ano-anong Shopee Racing abubots, no? Kasi ang dad ko po, mahilig din po siya sa kotse. Yung motto po namin sa pamilya, bilang mga car guys, less is more. OEM plus, ganun lang. So car guy na talaga yung dad mo before? Opo, mahilig talaga po siya. Ang dad ko, actually very interesting person po siya. His first car ever was a maroon EG sedan na ESI. Biniswap na yun. Tapos nung binenta niya, he bought an EK sedan naman na Mystic Blue. He kept the sedan. Actually, nasa amin pa din yung EK na sedan. Pero nung lumabas to, naisip niya, he wants to try something new. Kaya napa Civic Dimension po siya nung brand new. Actually, ang pangalan ni Civic is Jackie. Jackie ang pangalan niya. Si Jackie? Tapos, kita niyo po, ang kulay niya ay Nighthawk Black. Di po ako sure, pero ang alam ko po, ang Nighthawk Black na ES, VTIS lang po. Yung model na VTIS, which is automatic lang. So, automatic din po lang talaga to. So ito Nighthawk Black. So Nighthawk Black Pearl. again boys, kung maalala nyo, si Barak ay Nighthawk Black din. Kapag Nighthawk Black nga ng mga Honda Civic, papi parang medyo blue, no? Nagiging blue siya pag tinatamaan ng ilaw. Tsaka hindi siya masyadong super black, no? Okay. Kaya pala yung pagkakatignan mo, parang medyo faded, pero hindi pala color black talaga yung color nito. Ito po ang original na never repainted. Original paint from Casa lang talaga po. VTIS po siya, 2002 year model. Siya po yung D16W9 3-stage na VTEC na automatic lang. Yung VTI naman po, wala siyang driver armrest at saka manual po siya. Mechanically the same, pero ito po ang, kumbaga, luxury model ng 2002-2001 na Dimension. Ito on top of the line. Papa. Pero di ba sa VTIS ng Eagle Eye, naka K-series na? Ay, hindi po. Kasi ang alam ko po, dalawa ang, tinanggal nila yung LXI sa Eagle Eye. Naging VTI, VTIS, tapos 2.0 na model. So ito, basically, ito yung top of the line na option nung makuha mo nung 2002. Opo, nung wala pa pong K20 na ES. Mapapansin ko yung chin. Yung chin na to, boys, sa malayo, mapapansin mo agad na orig. Tama ba orig yung chin na to? Orig from dealer. Orig from dealer. Kasi yung chin, karamihan ng mga nabibili sa mga fiber, medyo alon-alon no? Medyo may pagkaiba po siya sa itsura. Lukot-lukot. Pero ito original, from Original. dealer. Mm. So same to boys sa mga chin ng mga EK, yung makikita mo talaga hapit na hapit no? Yun, zero gaps. Diba? Sa Canada po, meron pong SI Veloz na coupe. Iba po yung chin nun. Send lang ako ng picture mamaya. Pero yung chin nun po, mas racing style. May dalawang fold siya po dito. Tapos nakahug din sa bumper. Tapos exposed po tong harap dito. Mas sporty lang pong dating ng Veloz. Tapos kung maalala ko, tol, yung kilala ba si Dando, yung sinunod natin na color blue, naglagay rin siya ng garnish na ganito sa hood. Etong sa'yo, ano to? Original din to na Honda? Ay, lahat ng ES po talaga, whether Eagle Eye o Cat Eye, talagang nakaganito po. May garnish na ganyan. Ganyan talaga po. Parang same siya sa kagaya sa Jazz no? Papa. Okay. Tapos matanong ko, tol, bakit yung headlight naman nito color orange? Ano naman yan? Kasi ang habol ko po dito is JDM na RS team. Kung kita niyo po yung hubcaps, pang Japan na RS po yan. Tapos yung kits for RS din. Ang kulang na lang po talaga is i-dechrome yung garnish dito, tapos yung mesh grill, spoiler, tapos rear lip o rear valance. Kaya orange po, kasi yung sa Japan, yung JDM team, naka-orange po. Konting panahon na lang, magiging JDM look na to. Opo, may full RS kits na. Okay, RS kits. Ito na yung mugs na gagamitin natin. Siguro po. Baka I might change. Tayo. Kaway kayo sa vlog natin.
May audience, nagulat ako, may audience tayo. Meron nga. Itong hubcaps na to, ito na yung gagamitin natin para sa bolt-on kits na gagawin natin. Soon. Kasi included po siya sa RS na 2002 year talaga. So yung RS, yun yung Japan version? Opo, pero may RS po tayo dito na same all around, pero yung seats niya may RS marking, wala po sa Japan. Tapos naka SIR mags na stock po siya. SIR mugs? SIR Pang mags. SIR? Opo, pang SIR talaga. Oh, puta, hindi ko alam yun ah. Tapos imbis na spoiler, naka-adhesive na ductile lang po. Pero actually pansin ko dito sa concept ng sasakyan nyo, hindi kayo masyado fan ng masyado accessories talaga, no? Sa mga fiber kits no? Keeping it simple lang talaga po. Dito naman sa likod, ano to, naka disc brake na rin ba to? Hindi po. Yung 2002 na VTI-S, drum brake din po siya tulad ng mga lower models. Naging standard po ata ang drum brake sa Eagle Eye, yung naging VTI, VTI-S and 2 liter na lang. Dito sa ganitong model ng mukha, ano yung mga variants ng ganitong cat eye? Kasi yung Cat Eye, nag-extend po siya hanggang 2003. Dito sa Pinas, meron tayong model ng Cat Eye na naka-hybrid front bumper style. Yun po yung minor model change. Tapos yung taillights po nun, naging clear tulad ng Eagle Eye. Tapos Okay. yung gauges, send lang out ng picture mamaya, yung gauges, may chrome din po siya na surrounding. Parang jazz. Parang jazz po. Itong paint na to, na detail or ano? Or ganito talaga? Kami lang po nagwawax sa bahay. Polish, tamang ano lang, daan-daan lang, ganon. Hindi po kami nagbabuffing, nagwawaxing lang talaga. Spray wax, tapos punas, tapos hugas, ganun. Never pa na step 1, step 2, step 3? Not professionally. Okay lang talaga, pero makinis boys, no? Damn! Ano mo naman to, boy? Papi, para siyang pristine condition talaga yung ganitong sasakyan. Likod na part natin, meron din tayong logo ng VTI-S. Yan, bam. Ito yung top of the line version. Again, may LXI ba nito? Meron po, 1.5 na non-VTEC naman. Ito, 1.6 6 na VTEC V-stage na. na VTEC. V-stage. 3-stage. 3-stage. Ano meaning yung 3-stage yung VTEC? Dalawa po yung VTEC switchover niya. Imbis na isang switchover lang, di ko po naalala yung exact valve mode pero tatlo imbis na dalawang valve mode lang. Ano yung puto? 4,000 tsaka 5,500, ganon? 4,000, 5,500, 4,500 tapos 5,500. Ang ini-aim ba natin dito sa sasakyan mo na to is maging Japan theme yung kanya, no? Opo. So sa Japan theme, ito talaga yung taillights na gagamitin natin. Opo. Stock lang. Kasi yung USDM po, sa alam ko po, ito, yung loob nito, mas bright red po sa 2002 na model. Pero actually sa Eagle Eye, parang nag-iba na, no? Parang naging red and white. Opo, naging clear po yung isang portion ng taillight sa Eagle Eye. Tignan natin yung side boys. Bang! Zero alon, tol, no? Napunta sa inyo to, alagang-alaga talaga to ng dad mo. 2002 until 2007 po. Oo. Iwan po to sa lola ko. Nung nakuha namin to sa pandemic actually. Kasi ang problema, may tranny problem siya. Ayaw mag-shift drive, hindi umaandar, reverse, hindi umaandar. Naiwan siya 8 months to 1 year. Nung nakuha namin, talagang sobrang dusty po. Akala namin no saving ng paint. Parang BM yung datingan yung sa akin tab, no? Tapos no tint ever since to? Ever since talaga. Ayaw ng tatay ko ng tint. Lahat ng kotse niya walang tint. Except yung workhorse namin, which is a Gen 2 L200, non-turbo. Pwede natin masilip yung engine bay na to. Ay, sige po, pero medyo madumi And tsaka stock lang po. Same lang din ba to sa itsura nung Eagle Eye? Pero sa Eagle Eye naging D17, di ba? Hindi po. Kung makikita nyo po, yung VIN number nun is ES5. Ang ES5 po ay may D16W9 na 3-stage VTEC. Kasi ang sabi ng mga commercials brochures dito, D16W, 3-stage po ang VTEC. So pag chinek niyo po yung engine list, D16W9 po yun. Wala talaga pong D17 dito sa Pinas. Pwede naman po mag-import galing Japan o US. Pero ganito rin itsura nun. Yes, same look lang po. So yung D17 from Japan na pala. Opo. Okay, pero lahat ng lumabas na ganito na Eagle Eye tsaka Cat Eye, D16 lahat. Kung VTI and VTIS. Malinis naman tol eh. All stock lang datingan, no? Nagkaroon ng tranny issue itong sasakyan nyo before. Paano nangyari yun? Sino nakasira? Kasi daily lang talaga po ng lola ko. Kaya medyo nagbigay po. Tapos nung bumigay po, they used the EK Civic na lang, yung dark blue. Because my dad also left that with them. EK Civic na... VTI. VTI. SR body na VTI. SR body, okay. Pero paano mo masisira ang tranny ng ganong kaaga, 85? Ilan ba odor nito, 85? 80 lang po. 80k kilometers. Para sa 2002 model, 2002. sobrang baba, no? Paano nasira yun, no? Yun lang po hindi ko. Kasi ang lola ko po, mabilis po siya mag-drive eh. Siguro na-shoot sa patol, tas nabista lang yung transmission. May mga nasira na ba dito, pinalitan? There was a leak dito po sa my head, sa ito. Tapos pinarepair lang po namin para maayos sa review. Tsaka yung filter nito, boys, ang laki. Tingnan mo yung air filter, oh.
Ito sobrang laki, no? Kadalasan ng mga ganito, boys, bihira tayo nakakita ng mga pinopormahang cat eye, tol, no? Karamihan gusto talaga nila eagle eye. Eagle eye talaga bro. Ikaw, ano mas gusto mo, tol? Siyempre, sasabihin ko cat eye. I love the eagle eyes. Pero siyempre, cat eye kasi po yung kotse ko. Kaya ang sagot ko po, cat eye. Pero yung isa-swap mo sa same condition, ganito din, eagle eye. Di ko po masabi kasi mahal ko po talaga ang kotse na to. It has Bagay. sentimental value. First owner kayo, no? Naalala ko po nung bata po ako, yung mga bata na naglalaro sa nobela, di ba? Sa Manibela. Ganun din po ako. Dito sa exact kotse na to. So, kunwari, inoperan ka, 500,000, di mo bebenta to. Puta na, maisip. Napaisip sir kasi 500,000 pwede akong maghanap ng SIR na medyo bugbog, no? Kunwari lang isa-swap sa SIR, papayag ka. Kunwari, siguro po. SIR all stock. Siguro, as long as alam ko na the new owner will take care of this. Yun ang condition ko po. Pero kung ako kasi, sayang yung ganitong ano no? Sayang yung OEM-ness niya. Kaya nga, bihira ka actually makakita ng ganito ka latag na dimension no? Meron lang siya mga kailangan mga PDR, Oh. pero all in all, paint, pintura, grabe yung lakatag kasi boys, silipin nyo ha. Kunwari kadalasan yung hood nagkakaproblema, alon-alon no? Pero ito, tignan mo yung hood Di ba? Tapos sa bubong, hindi na rin nagkakaproblema yung ganito, hindi na rin bulutungin. Ito po kasi nabalita ng isang kaibigan ng tatay ko po na used to work at Honda. Yung mga ES, yung shells nila imported po from Japan, painted, ganun. So maayos po ang paggawa compared sa mga local na EK dito, kumbaga. Pati bubong na to boys, zero alon. Diba? May mga dings, pero onting-onti lang, no? Naiwan po Nabagsakan kasi ng nabagsakan ng pusa. ng prutas po. Ng prutas. Pero boys, tingin mo kailangan makakita ng ganito ka. Zero ba? Nabangga na ba to ever? Hindi naman. Pero boys, bam. Ito mo. Ito ang maganda, ganito yung magandang base platform pag bubuo ka ng kotse. Yung latag talaga, tol, no? Okay. Iba, lalo na sa balakang. Ito, mahirap kuhanin yung Puta, kahit si Pablo Picasso, hirap gawin to. Itong part na to, syempre may along kasi dito, tsaka may mga linya tol, diba? Opo, may parang palabas po dito. Tapos may gas cap dito. Paano mo pagdudugtungin niya, no? I mean, may mga magagaling naman, pero hindi mo masabi na yung 0 to 0 perfection, bihira, no? Tsaka yung mga zero gaps, boys, bam. Diba? Pati dito. Bang. Bang. Tignan mo, never ka makakita. Lalo na sa Honda Civic, diba? Siyempre, laruan to ng mga bata ngayon, diba? Opo. Mas laruan pa nila yung ganito kaysa sa mga toy cars, Grabe yung mga bata ngayon, boys, no? Puta, dekotse. Nung 17 ako, nakasabit ako sa jeep, Papi, pwede natin makita interior? Oh, sige po. Pasok tayo sa interior, boys. Pag ganito mga kasariwang mga sasakyan, ibang-iba yung boss ng pinto. Bang! Papi, ano talaga, no? Napakatikas. Tsaka yung amoy dito, tol. Ay, eto lang po yun. Hindi, pero amoy lumang kotse na mabango, no? Sabi nga ng kaibigan ko, amoy 90s daw po. May 90s car. Naka-seat covers po siya kasi nung naiwan po siya sa lola and ninang ko, they put furry seat covers. Parang, sabi ko, parang pangit. So we took them off para sa video lang na to. Furry seat cover. Furry seat covers po. Okay. Pero actually, alam mo, okay din yung mga dad natin. Naglalagay, yung mga grandparents. Yes. Naglalagay sila ng mga seat covers. Para di po madumihan yung ganito. Para ma-preserve. Kita niyo po, preserve na preserve po to. Para pagkapasa sa atin, puta sariwa, no? Opo. Pero maganda boys, tingin mo, walang yupi, no? Yung sa'yo tol, may uwang na dyan, wala pa? Wala pa. Mga tears, mga stains, wala po talaga. Ano? Tapos ito yung sinasabi ni Dando nung nakaraan, may armrest, parang CRV. Armrest. Pag top of the line lang. Exclusive po sa VTIS. Ito yung sinasabi niya, tol. Bam. Papi, pwede ba ako umupo dito? Sige lang. Upo tayo boys, ha? Feel natin yung aircon nito. Ito tol, dati na to. Hindi, kaka-replace lang. Galing po ng, sabi ng tropa ko, GM2 na city ata. Bluetooth po talaga po siya. Kasi dati, ang ginagawa po namin, may transmitter dito, tapos kinoconnect ko yung music dito. Ngayon, binalik namin yung lighter since ito may Bluetooth naman. Pero ang bango dito, no? Puto pagkabukas ng aircon. Ano yun, Iba talaga, boys, kapag sariwa yung kotse. Alam mo, may mga lumang amoy na yung kotse luma, di ba? Tapos amoy amag. Pero hindi naman mabango, hindi naman mabaho. Pero ito kasi ang bango. Nako-compare mo ba sa, syempre, marami kang ES friends, syempre, for sure. Opo. Nako-compare mo gaano kasariwa yung ganitong sasakyan? Yung sasakyan mo na to? Opo, kasi sila din po, they really take care of their cars. Siyempre, like, shoutout kay Joey Martinez, yung naka-modulo na ES Eagle Eye. Alagang-alaga yun. I can compare na yung sariwa nito, my friends observe the same.
Same na same. Tsaka steering wheel. Steering wheel. Tignan mo boys, oh. Balat suha to the max. Ang tinakbo nito, 80,000 kilometers Opo, per hour. per hour. Di naman 80K. po. 80K. Di ba? Pero grabe, tignan mo, zero fading. Hanggang kailan to nasa loob ng garahe nyo? 2021 because my lola has a garage. Nung kinuha po namin, ang story po kasi, we were supposed to fix the transmission and return it. And nung naayos and test drive namin, parang sayang naman kasi ma-abuse doon. May sira na naman. Kaya we took it na lang. Okay. Kasi wala kaming garahe for this. Yung lola ko meron. So hanggang 2021. So all in all, siguro, tansya mo, ilang taon siyang nakatambak sa labas ng bahay? Yung zero bubong? Well, I mean, may cover naman po siya. Since 2021 na nasa labas po siya sa bahay. So onting years lang, 4 years, na nakabilad sa araw. Kasi ever since, nung naiwan po siya, nasa garahe lang po siya, pero dusty talaga po. Pero ang nakakapagtaka kasi boys, kunwari ito madalas nag-fade to yung taas. Ito nag-fade to eh. Ay. Tapos brittle na yung mga plastic, no? Kasi meron po kaming car cover, tapos meron po kaming, anong tawag doon? Yung Yung tent? naka-cover dito. Yung tent. May Yung cover. nandito. Tapos meron pa pong outside cover na naka-tie down sa ilalim ng skirt, sa may hubcap, ganun. Sino ang tagalagay nun? Ikaw? Kami yung tatay ko. Siya po Okay. yung nagtatay para di lumipad kapag if it's windy. Yun ang number 1, boys, kapag gusto nyo magpasariwa. Kailangan talaga ng sipag, tol. Ano? Eto, giros ako, paano kung umulan? Siyempre, hindi pwedeng matuyo yung car cover sa loob ng sa nakapatong sa pintura eh. Paano ginagawa nyo? Ayun, as soon as possible, pag tumigil na yung ulan, wash agad, wax agad. Kanon? Ganun po. Nakakapagod Nakaka-stress, yun, nakakapagod. Ito boys, tignan mo ha. Itong part na to ng sasakyan. Tignan mo, zero fading. Kung anong kulay nito, para puta, hindi yung kulay nito. Grabe, no? Hindi ko in-expect na ganito kasariwa yung ganitong sasakyan. Ikaw ba syempre na-amaze ka? Until now, syempre gamit-gamit Siyempre, pa opo. Na-amaze po ako nung tinanggal namin yung seat covers nga. Na-amaze ako kasi this is the first time I've ever seen the seats na walang cover. Kanina lang? Hindi po kanina. Siguro like 3 days ago. Ngayon mo lang nakita to? Ngayon lang in my life. Kasi Grabe yung bolster po. Parang brand new, no? lumaki po ako, naka-seat covers na talaga. Tapos sa likod din. Ito sa likod. Ay, di ko alam kung standard po sa mga lower models, pero meron siyang may Asimo dyan. Galing sa Okay. CRV namin. Tapos may armrest dyan na may cup holder. Okay. Ibaba natin. Tignan nga natin yung armrest with po siya. cup holders. Ito po siya. Matigas pa, tol, no? Nahirapan. Di Kadalasan sa Di namin ginagamit eh. sa mga ibang kotse, boys, hihipa mo na lang, malalaglag na, no? Dito, ang hirap pinahirap eh. Papi, ano yung magazine mo dyan? Pwede natin makita yan. Bili ko po sa Japan, sa Autobox. Curious ako dyan sa mga sa mga magazine na ganyan, boys, kasi na-imagine ko na ito talaga yung mga ginagaya ng mga Pero alam mo, tol, very proud ako sa'yo. Nakakatuwa kasi at a very young age, hindi kayo mga racing look no? Opo. Tito spec ka na talaga all the way? Tito spec, kung maka-mugs po, kung kahit ano, sabihin natin work or race, siguro G po ako dun. Pero for now, keep yung OEM na look lang. So ito, ano to? Ano tong from Autobox na to? Ito po yung magazine for all 7th generation Civics, not including facelift, not including Eagle Eye. So meron po yung 5-door na introduced sa Japan. Puta, pangit ito Pati nga nito. Ang pangit nito, boys, Parang distorted, no? Ano shape nito, Jazz? Parang jazz nga po. Parang weird ng shape, boys, Kung alam niyo po yung EP3 Type R, Oo. ganun pero ginawang 5-door. Parang weird, no? Hindi po siya wagon, parang hatchback siya ng mahaba. Tapos ito yung... Ito yung ginagaya ko po, pero ito kasi different option. Naka multi-spoke. Yan yung stock ng mga VTI and VTIS. Stock ng links yan, Stock na, mukha nga. Stock ng links, no? Pero ito po yung stock din sa market natin. Send ako ng picture mamaya. Naka-hubcaps din po sa Japan depending sa model na pinili mo, sa options. Spoiler na kailangan ko para makompleto yung team. Tapos mayroon po yung balance dyan. Nasa likod. Opo. Tapos Okay. yung headlights nga po kita dito. Okay. Tsaka yung chin. Yung chin. Tapos yung paborito ko na kailangan ko po talaga instantly. If anyone is selling, pa-DM na lang. Ito po yung mesh grill na may RS logo. Ayan. Ano to, marami bang bumubuo ng ganyang concept ng Dimension? Ay, opo, yung mga kaibigan ko po talagang RS look all the way. Kumbaga yan ang sa Corolla, yan ang wagon face, ganyan. Opo.
Mabuti, no? Pero actually, boys, nakaka-proud, no? At a very young. Ganito yung gayahin nyo, di ba? Iwas muna kayo sa mga carbon boys, di ba? Iwas muna kayo sa carbon. Gaya yung all stock para matuto kayo magkotse, di ba? Pwede naman magkaroon ng stage, yung clean stage. Tapos kung sawa na po kayo sa clean stage, racing boy stage naman. Pero ikaw, nag-enjoy ka naman na automatic transmission to? Ay, opo. Ay, the power, kahit na low power po siya, it's fun to drive at spirited speeds. Kahit na single cam lang po siya. Kasi never ako nakakita ng ganito. I mean, given naman na sa mga Dimension na medyo latag yung interior nito, tol, no? Kasi medyo modelo sila. Pero itong Dimension na to, boys, as in, grabe kalatag. Ito, nilinis na to ever. Nililinis Hindi pa. lang namin sa bahay din. Ang rule namin, bawal po kumain sa loob ng kotse. Kaya kakain po kami, titigil po kami sa side ng road. Tapos kakain dun sa labas ng kotse. On road trips, bawal talaga po kumain dito. Bawal hawakan salamin. Oo, bawal po. Di po ako sure kung nandito pero may... May pamalo yung tatay mo dyan? Hindi pamalo po, may pang wipe po ng glass para... Akala ko may pamalo. Hindi po. Nakasuot po yun eh. Never ba kayo naglagay ng yung mga pampakintab sa dashboard? O naglalagay din kayo na? Naglinis din po kami, kahapon lang. Pero di po kami naglalagay ng mga excessive na products. Talagang clean it lang the way we can at home. DIY lang talaga. Tsaka boys, tingin mo, ito ang original na dashboard tsaka finish ng mga 90s car. Yung walang kintab, di ba? Yung parang may scales din po. Oo, tsaka ano tawag doon? Magaspang. Di ba yung mga kasi nilalagay nyo, boys? Putang kintab na, ang dulas pa. Di ba? Opo. Pero ito, boys, Tsaka may may lambot, di ba? Opo, meron. Di ba? Pero sa mga nakita mong mga ES, masabi mo ba na isa ito sa mga pinakasariwang nakita mo? Opo. Kasi yung mga kaibigan ko po, yung online, for example, nagpa-repaint na po sila eh. Ito talaga orig paint all Orig the way. talaga po. Wala talagang armrest, yung parang nabubuksan, yung mga ganon. Walang ganon. Wala po. Sa kahit anong ES, wala? Wala ata po. Kasi ang alam ko lang po, ang kilala ko lang talaga ng ES, ito po, sa interior. Kasi wala po kaming VTI o LXI sa bahay. Pero top of the line na to so most likely dapat meron na, no? Tapa. Pero wala pa rin eh. Katulad ng mga EK yung sinasabi ko, boys, yung parang literal na armrest talaga, no? Tapos may lagayan. Pero dito wala, no? Parang EK9 eh. Last look para sa ating Honda Civic na Eagle Eye. Nakakatawa, boys, no? Nakakita pa tayo ng mga ganitong sasakyan. Papi, pwede ba natin mababa yung bonnet natin? Sige, Yung hood? medyo kailangan ibaksak from a distance. Kung ipipress nyo po, madadamage po yung hood. Kailangan ganito. Puta, technical. At very technical kid. Ano ma-advise mo sa mga taong gusto kumuha ng Honda Civic na ganitong sasakyan? Dimension in general. Unang-una, mag-observe kayo ng mga like, kung anong build ang gusto nyo. Wag lang kayo bumili sa Shopee ng like, kahit anong mods. Kasi ako, tulad ko, I'm chasing an RS theme. Hanap kayo ng theme na gusto nyo. Kung gusto nyo ng USDM, JDM. Kunwari kukuha naman sila ng sasakyan na ganito, no? Ano ba yung mga dapat nila i-check? I guess yung paint, check nyo yung bubong, yung mga pillars sa likod kung may rust, ganun. Kadalasan kasi ng ganito, Euro concept ang ginagawa, di ba? Hmm. Euro concept. Ikaw, hindi mo na-tripan yung Euro concept? Hindi masyado po kasi JDM boy talaga po ako. Ngayong 2025, okay pa rin kumuha ng ganitong sasakyan? Opo, actually, kasi underrated siya dahil sa EK. Lahat ng tao, they like the EK kasi, yung ES wala namang double wishbone, ganun. Pero in my opinion, very beautiful design, very underrated. And it's nice to be unique, kaya kunin niyo yung underrated. Ako palagi ko tinatanong sa mga ES owners to. Sa tingin mo bakit hindi nila gustuhin to? Lumaki po siya compared sa EK na medyo compact. Tapos yung double wishbone po tinanggal, ginawang McPherson dito po. Kaya ayaw po nila, worse handling daw to. Tapos yung D17 daw sa ibang markets, unreliable daw po compared sa D16 Y8 ng top of the line na EK nila. Do you agree? I mean D16 W9 din po ako eh. Di naman po ako makaka-agree kasi having both cars, mas sirain po yung EK namin. Ano yung EK nyo? Di ba SR body yun? SR body na single cam po. Single cam. D16 po. Masirain pa yung kaysa dito? Opo. Ilang beses na rin po nag-overheat yung EK. Ito, never pa. Pero yung EK, alaga rin ng dad mo. Dati. Ngayon, nasa lolo ko na lang po. Kasi nung kinuha po namin to, my lola did not have a car anymore. Kaya naiwan yung EK talaga. Dalawa, no? May EK ka, tsaka may ES. Galing sa pare sa dad mo. Ano mas drive mo dito? Siguro po yung EK. Kasi medyo matagtag yung ride ng EK. Pero that's the beauty of it. Kasi yung EK, driver's car po siya. Ito mas based on comfort. And yung EK kasi talagang popular. Talagang nakakabali ng leeg, no? Kaya
Siguro EK yung gagamitin ko if we had one na full-time. Sino gusto mo i-shoutout to end our video pala? Sino gusto mo i-shoutout or batiin? First of all, shoutout kay Rain Peralta. Siya ang nag-send ng post niya po, sir. Sabi niya, you watch Rich Potato, right? His admissions are open, mag-submit ka ng kotse. So first of all, shoutout kay Rain Peralta. Second, sa schoolmate ko, si Dreyon Casimiro, W124 na white. Shoutout kay Raf Dakiwag, naka Honda City na Grace Team. Yung bago, yung GM2, GM6 na City. And yung mga tropa ko dyan. Pakita natin. Yan si Renz, yung long sleeves, naka SR20 na Sentra. Di nadala ngayon. Follow nyo guys, BlueWeB14, TikTok and Instagram. BlueWeB14 po. Lahat ng tropa mo, dekotse na ngayon? Opo, yan yung katabi niya, si Grabe yung mga Briggs. bata ngayon, oh. Si Briggs, naka tie face na Vios po. Vios pa. Vios. Ilang taon ka na? 17. 17. Puta na nangyari sa mundo ngayon. Nung nasa Claret ako, nag-jeep lahat eh. Ngayon naka-ganito, naka-Vios, tapos may Sentra. May Sentra, opo. May Sentra pa. Sentra na Exalta Body. Ano nangyari, no? Okay, again boys, kung naghahanap kayo ng mga ES or ng mga concept ng ES, subukan nyo yung ganitong style. Para sa iba, medyo boring yung ganitong itsura, o hindi? Para sa mga EK fans, ito daw ang pangit na Civic. Pero sa tingin ko po, pag nag-step back kayo, beautiful design talaga yung mga angles. Tulad dito, no, yung kasama yung front chin. Talagang Tama. masasabi kong maganda to. Tsaka iba yung chin, iba yung tindig ng chin. Opo. Yan ang Masyado nakaka- mabait kasi yung, tama mukha siyang Lexus, o ako lang. Oh, yung IS, ano? IS, yun? ano? IS 250, 350. Di ba? Medyo Oh. Lexus yung datingan eh. So again boys, Papi, salamat ulit Thank you po. Pinakita mo yung sobrang na-appreciate ko yung mga batang ngayon. Puta, dekotse lahat eh. No? So again boys, sana nag-enjoy kayo sa vlog natin na to. Maghahanap pa tayo ng mga iba-iba pang sasakyan. Kung sa tingin mo, yung sasakyan mo ay vlog worthy, message mo ako sa Facebook o kaya sa Instagram. Message tayo doon. Tapos, kita tayo sa mga susunod na video boys. Let's go!